Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang hindi na talaga mapigilang magkalabasa na talaga ng baho matapos ang walang katapusang kaliwat kanang siniraan, halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte at di umano'y ginapang ang pirma ng isang araw lamang para lang ma-impeach sa Kongreso at para lamang raw malihis ang taong bayan sa tunay at totoong usapin ng bayan tungkol sa di umano'y kababalaghan na nangyayari sa BICAM na di umano'y may mga blank pages na siyang ibinunyag sa isang press conference ni Congressman Ungab at dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Matapos ang pananahimik, mukhang bumaliktad na at sumabog na ang dating Senate President at senatorial aspirant na si Tito Sotto. Tila binasag na nito ang katahimikan at di mapigilang magsalita na sa publiko at tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan ng palasyo at kongreso at ang pumalit sa dating House Chairperson Appropriation na walang iba kundi si Stella Gimbo. Matapos nitong magsalita at pinasinungalingan ang di umano'y mga inilabas na pagbubunyag ni Congressman Ungab at dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte patungkol sa mga di umano'y kababalaghan na nangyayari sa sabing BICAM report na di umano'y may mga blank pages na pirmado pa mismo ng mga mambabatas sa Kongreso at Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sadyang totoo talaga ang kasabihan na walang lihim ang hindi mabubunyag at sadyang nagkalabasa na talaga ng buong katotohanan matapos ang tila pananahimik ng dating senador at Senate President na walang iba kundi si Tito Sotto. Tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita sa publiko at tila sinampal ng katotohanan ang di umano'y mga kabulastugan na nangyayari sa BICAM na siyang isiniwalat ng dating Pangulong Duterte patungkol sa mga blank pages na di umano'y pilit pinagtakpan ng Senado, Kongreso at Palasyo at lalong-lalo na di umano ang Marikina representative na si Stella Gimbo. Ayon pa sa inilabas na balita online ng Abante, Tito Sotto, inupakan si Gimbo kaugnay sa BICAM report ng 2025 national budget. Kinontra ni dating Senate President Tito Sotto ang sinabi ni Marikina City Representative Stella Gimbo na otorisado ang ministerial correction ng technical staff ng Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 national budget. Magugunit ang naging issue ang BICAM report ng pambansang budget ngayong taon dahil ilang items nito ang blanco o walang inilagay na pondo. Ngunit pagdating sa 2025 General Appropriation Act ay naging kumpleto ito. Sabi ni Gimbo, mayroon lamang mga typographical error at adjustments sa naturang BICAM report na resulta ng amendment ng BICAM panel at binigyang otorisasyon ng technical staff na itama ang mga ito. Saad pa niya, ministerial na lamang aniya ang mga pagtatama na ito at wala nang babaguhin. At the point of signing by the BICAM members ay lahat naman po ng appropriation or amounts have already been decided upon. Wika ni Gimbo sa panayam ng mga reporter. Ibig sabihin, lahat ng naging correction ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members. Dagdag niya. Giit naman ni Sotto, ang ministerial corrections ng technical staff ay hindi kailanman pinahihintulutan sa anumang panukalang batas. Dagdag niya, ilang mga mambabatas ay kailangang sumailalim sa parliamentary rules at procedures workshop. Some of legislators need to undergo parliamentary rules and procedures workshop. Ministerial corrections by technical staff are never allowed in any bill, much more a law. You bring it back to plenary, ani Sotto sa kanyang post nitong January 27. Unquote. By the way, visit na visit ang Senado mga bossing. Visit na visit ang Senado dahil pinasahan sila ng bola kung kailan last 2 minutes na. Tapos ngayon, pinipressure sila ng mga makabayan at sinasabi na simulan nyo na yan, simulan nyo na yan. Nagalit ang Senado, mga gago pala kayo eh.
Tarantado pala kayo, ang tagal-tagal na nasa inyo yan eh. Ipapasa nyo sa amin last minute, tas gusto nyo magtrabaho kami, putangin na nyo. Tagal-tagal na nasa inyo yan, di nyo nga tinrabaho yan, mga hayop kayo. So nagkakaroon ngayon ng kiskisan. Nagkakaroon ng kiskisan mga bossing etong mga kongresista at saka mga senador. Siyempre, mga boss, nasira kasi yung pangalan noong 200 mahigit eh. Ng mga congressman na pumirma dito, mantakin mo sa mga lugar nila, sa mga probinsya nila. Binubo sila at sinisigawan sila ng pirma pa more. At sinisigawan sila ng Duterte. Duterte. Diba? Pantakin mo yan. Kaya ngayon, yung mga congressman ngayon, pinipressure nila yung Senado para yung galit ng taong bayan mapunta na sa Senado. Mawala na sa kanila. Siyempre, tatakbo silang mga kongresista. Yung iba dyan na mga tapos na mag-congressman, tatakbo mga gobernador, mayor yan. Oh, at gigil na gigil yung taong bayan sa kanila. Ito naman, Barbers, akala ko ba boses ng sambayan ng Pilipino yung nire-representa ninyo? Bakit parang lumalabas, gigil na gigil sa inyo taong bayan? Nakikita nyo yung mga nangyayari sa Cebu. Oh, sa Cebu. Oh, kagabi, nakausap ko yung tsuhin nung isa sa mga congressman dyan sa Cebu na pumirma. Down na down daw yung pamangkin niya. Dahil galit na galit daw yung mga taga Cebu, yung constituents yung pamangkin niya dahil pumirma siya. Same goes with dito sa Mindanao. Yung sa Davao del Sur, winawarak yung mga poster niya ng mga tao dyan. Dyan sa Dinagat Island, nag-iiyak na si Ecleo dyan. So Barbers, fake news ka. Kung merong fake news dito na dapat iniimbestigahan, ikaw yun. Sinasabi mo na kayo ang boses namin, hindi nyo nga kami pinapakinggan, pinapatay nyo nga yung boses namin eh. Sasabihin nyo na yung pirma nyo, boses yun. Pirma ng milyon-milyon Pilipino. Of course not. How can you represent us if kayo mismo yung gusto magpatahimik sa amin? Di ba pinapatawag nyo kami dyan sa Tricom? Para patahimikin kami at babuyin kami dyan, bastusin kami dyan, makabawi kayo sa mga pang-uurat namin sa inyo sa social media at sa mga channels namin. Diba? Oh, so paano mo sasabihin na pulso ng taong bayan yung ginawa nyo? Eh kung totoo na kumita kayo dyan ng 150 million kada pirma, kung totoo yun ha, tangina kayo lang ang kumita, kayo lang ang masarap ang buhay, tapos gusto nyo damay kami? Kapal naman ang mga mukha nyo. Oh, kapal na mga pagmumukha nyo. Hindi ko sinasabing totoo yung 150 million na kumakalat na kinulim na na ibinayad bawat pirma, pero kung totoo yun, kapal naman ang mukha nyo, sinasabi nyo kayong boses namin, tas wala kaming balato. Magkano lang pinamimigay sa mga tao, sa mga akap, AX, tupad? 4,000, 5,000 lang pinamimigay, tapos dyan, milyon-milyon bumabaha. Nasaan ang hustisya? Nagbayad ka ng buwis. Konti dun sa buwis na yun, napunta sa tao, karamihan pumunta sa kanila. Nasaan ang hustisya dyan? So dito mga bossing, mainit na tinuligsa ni Atty. Vic Rodriguez itong impeachment complaint na inilipat sa Senado. Dahil alam naman natin na ito ay diversionary tactic lamang para mapagtakpan ang totoong problema ng Pilipinas, which is yung kabulastugan dyan sa BICAM report. Yun talaga yun, wala nang iba. Kaya nila minadali yan. Mantakin mo, articles of impeachment nila, palpak. Saan ka makakita ng kasama sa articles of impeachment yung hindi tamang deklarasyon ng salin ni BP Sara? Tapos nang hihingi sila ngayon sa impeachment court na isubpina yung mga bank accounts ni Inday Sara para mapatunayan na yung salin niya hindi tama or akma sa kanyang mga sa kanyang idineklara. Saan ka makakita ng ganyan? Kadalasan mga bossing, kadalasan po kapag ikaw ay nag-akusa, the burden of proof and the burden of the truth nasa iyo. Ikaw ang dapat magpipresenta noong mga ebidensya, kaya ka nga nag-aakusa kasi may ebidensya ka. Tapos wala kayong ebidensya na hindi akma yung salin ni BP Sara sa aktwal na yaman niya. Kaya nang hihingi kayo ng subpina or pinapasubpina ninyo sa Senado. Anong klase yan? So sinabi ko na magnanakaw ka. Tapos hindi ko naman talaga alam na may ninakaw ka. Basta lang magnanakaw ka. Pwede ba yun? Inaakusahan nyo na yung tao na siya ay mandarambong pero wala pala kayong ebidensya. Ano yung sinasabi nito ni Sendenya ba yun? Sendenya na magsampalan daw ng ebidensya. Wala nga kayong ebidensya eh. Sendenya, anong ebidensya ang isasampal mo?
yung mga gawa-gawa yung mga resibo dyan sa committee ni Chua? Paano kayo mananampal ng ebidensya kung nanghihingi pa lang kayo ng ebidensya sa impeachment court? Kung ako impeachment court, mga bossing, hindi ako papayag na putya uutusan nyo pa kami. Ang tagal-tagal nyo nang hinihiring yan, wala pala kayong ebidensya. Tapos ngayon, ipapasa nyo sa amin, kami maghahanap ng ebidensya para sa inyo. Korte kami. Kung ano yung ebidensya na hawak nyo, doon kami magbabase. Bakit pa kailangan ipasubpi na yung mga ganito, yung mga ganyan? Unang-una sa lahat, dapat nakapag-secured na kayo ng mga ebidensya na yan bago kayo nag-aakusa. Kaya pakinggan natin dito, mga boss. Pakinggan natin ng maigi itong mga sasabihin ni Vic Rodriguez. According to him, scrap of paper. Basura, tissue paper na may ebak. Mga tissue paper na may sipon. Ito daw, impeachment kay VP Sara ay walang silbi, walang kwenta. Again na si Vic Rodriguez po ay kingmaker. Yan dahil dyan, presidente si Bongbong Marcos ngayon. Malaki ang utak niyan. Dahil kay Vic Rodriguez, hindi na-expose yung kabubuhan ni Bongbong. Dahil sa talino ni Vic, yung kabubuhan ni Bongbong hindi lumabas. Itinago ni Vic Rodriguez yan. Hindi niya pinaatin ng mga debate. Alam niya kung paano aatakihin yung eleksyon. Kaya magaling na tao ito. Ito'y isang abogado, mga bossing. Alam nito yung kaliwat kanan. Executive Secretary to ng Presidente. Executive Secretary dati. So ibig sabihin, lahat ng galawan ng politika, alam nito. At marami tong mga koneksyon. Kaya pakinggan natin yung kanyang sasabihin patungkol dito sa impeachment ni VP Sara. At sana'y maliwanagan kayo kung ano ang implikasyon nitong mga nangyayaring ito. Pasok, Attorney Vic. Ang makakapirma lang talaga ay 42 congressmen and congresswomen. Ngayon, saan galing yung 215 na pumirma? Binasa ba nila? Kinakailangan iyong binasa yung complaint na pinirmahan mo. Itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay may tuturing na isang mere scrap of paper. Wala po ito. Ito'y isang parang tissue paper na diretsyo sa basura. Imaginein ho ninyo, there are only 60 minutes in 1 hour. Lagay po ninyo yung 32 pages na verified impeachment complaint ay binasa, assuming binasa talaga ng bawat isang mambabatas ng 10 minutes each. Kasi babasahin mo At pag binasa mo, kinakailangan iniintindi mo yung aligasyon sapagkat seryosong usapin ito. You are trying to rob the Filipino people of a lawfully, democratically, legally, and constitutionally elected Vice President. Tama yun. Napakaganda ng sinabi ni Attorney Vic na yun. Because si VP Sara, parehas din naman ni Bongbong Marcos na ibinoto ng taong bayan yan. Therefore, hindi yan sila dapat inaalis ng ganun-ganun na lang. You can always ask for her resignation. You can always tell her that you're not happy with her performance. Pero hindi dapat siya basta-basta na lang tinatanggal using itong mga proseso na ito, i-weaponize mo ito para sa kalaban mo sa politika. Maling-mali po yun. So she was put there dahil may demokrasya tayo sa bayang Pilipinas, tapos papatayin nyo yung demokrasya na yun. 32 million yung bumoto. Same goes with BBM. We are not trying to rob BBM of his rights para maging presidente because nanalo siya because of democracy. So dapat, kung ayaw ninyong mangyari yan kay Bongbong, ayaw nyo rin sana mangyari yan kay VP Sara. Pero bakit ginagawa kay VP Sara? Sabi ko nga sa inyo, nakakatawa to. Saan ka makakita na ang Vice President ini-impeach? Wala namang significance ang Vice President in the first place. She's just a heartbeat away from becoming a president. Meaning, she's just waiting for the president to die bago siya magkaroon ng relevance or ng trabaho sa bayang Pilipinas. Kaya nga nanghihingi siya ng mga trabaho sa executive. Pahingi nga akong trabaho, bigyan mo akong trabaho. Kasi wala talaga siyang mandato. Ang mandato niya is humalili. Maging pangalawang pangulo, pag namatay ang pangulo, nagkasakit, umalis, siya yung humahalili, ganun yun. So bakit mo i-impeach ang Vice President? I-impeach mo lang ang Vice President unang-una to get back at her kasi nga inubos niya mga komunista. Syempre mga nagpepetisyon na ma-impeach siya yung komunista Ayaw na nila na makabalik ang mga Duterte sa power kasi mauubos talaga mga komunista at saka mga drug addict at saka mga drug lord pag bumalik ang mga Duterte. So, 2 birds in 1 stone. Naggagamitan yung makakaliwa at saka itong grupo ni Marcos. Naggagamitan in what sense? Mananalo pag itong si VP Sara na impeach, mananalo ang makakaliwa. Why? Wala na silang makakalaban na Inday Sara in the future na ang motivation ubusin ang lahi ng lahat ng mga terorista sa Pilipinas.
Okay, so dahil nga sa perpetual disqualification, hindi na si VP Sara magkakaroon pa ng anumang posisyon sa gobyerno para lipulin ang lahat ng mga terorista at komunista. At the same time, etong grupo ni Marcos ay wala nang malakas na makakalaban pagdating ng eleksyon sa 2028. Kaya nga ibinigay na nila yung ulo ni Duterte, ni PRRD, ni Sara, tsaka ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga komunista. Kumbaga, komunista ng bahala, tapos kami ang magkakamal ng kapangyarihan, ng kaban ng bayan, di umano. Oo, ng kapangyarihan, sila na ang magiging pinakamakapangyarihan kasi mawawala yung pinakamakapangyarihang pamilya sa politiko na mahal ng taong bayan. Pero, yun ang malaking pagkakamali nila. Because, itong mga komunista won't stop at nothing. Ibig sabihin, itong mga komunista ay hindi nabubusog to, walang kabusugan to. Hindi sila hihinto hanggat hindi sila ang magkakaroon ng kontrol sa bayang Pilipinas. Eventually, if Makabayan Black can impeach a sitting vice president, what more kayong nasa Malacanang? Sigurado ako na susunod, kayo na rin ang ipa-i-impeach niyan. Oo, at magaling ang mga makakaliwa, makikipagkampihan lang yan doon sa mga may pangarap din sa eleksyon Makikipag-collaborate lang din yan doon katulad ng ginagawa sa inyo You share the common goal. Ano yung common problem nyo? The Dutertes. Problema ng mga Marcos ang Duterte dahil hindi na sila mananalo sa susunod. Pag may Duterte, common enemy ng ng mga makakaliwa kasi nga ang mga Duterte inuubos yung mga komunista. So ngayon, you share common enemy. May parehas kayong kalaban ngayon which are the Dutertes. Ang problema, pag wala na yung Duterte, sino na ngayon na maglalaban? Kayong dalawa na. So again, balik na naman dun sa dating gera ng pula at saka ng dilawan tae. Kasi mag-aagawan na naman sila sa kapangyarihan. So ganun din, the cycle goes on and on, tapos yung bayang Pilipinas ang apektado. Bakit? Hindi tayo umuunlad kasi ang mga punyetang ito, puros na lang eleksyon ang iniisip. Sige pa, Attorney Vic. So dapat yan line by line, inuunawa mo at sinisiguro mo base sa iyong personal knowledge or authentic document. Alam mo ninyo, sabi nung una, pinagyayabang nila, 215 congressmen ang pumirma bago ho ito itrinansmit sa Senado. 215 ha. At ang usap-usapan ho noon ay nagsimula yung kanilang caucus ng alas 10 ng umaga nung araw na kanilang pinirmahan yung impeachment complaint. Alas 10 ng umaga, natapos po sila bago mag alas 5 ng hapon. So tanggalin na po natin yung lunch break. Tuloy-tuloy, wala na silang break. Pagbigyan na natin, kaganon sila siguro kasi sipag 7 hours po, 7 hours. Base doon sa ating saligang batas, base sa rules of court at base na rin dito sa rules of procedure ng 19th Congress ng House of Representatives, Rule 2, Section 3 ng sarili nilang panuntayan, kinakailangan nabasa. Imaginein ho ninyo, there are only 60 minutes in 1 hour. Lagay po ninyo yung 32 pages na verified impeachment complaint ay binasa, assuming binasa talaga ng bawat isang mambabatas ng 10 minutes each. Kasi babasahin mo At pag binasa mo, kinakailangan iniintindi mo yung aligasyon sapagkat seryosong usapin ito. You are trying to rob the Filipino people of a lawfully, democratically, legally, and constitutionally elected Vice President. So dapat yan line by line, inuunawa mo at sinisiguro mo base sa iyong personal knowledge or authentic document. There are only, kung tigto sa 10 minuto, sa isang oras ang makakapirma lang pag kanyang pinag-aralan ay 6. Kasi tigto sa 10 minuto ay 60 minutes Doon po sa 7 oras na sila'y nagpulong-pulong, lagay mo ng 6, i-multiply nyo po yung 6 na pipirma kada oras, times 7, lalabas po dyan, ang makakapirma lang talaga ay 42. 42 congressmen and congresswomen. Uy, naku po, mabigat yun So 42 lang yung makakapirma using Vic Rodriguez's mathematics. 42 lang. Paano umabot ng 200 plus? Talagang may nag-push. At merong motivation yan. You cannot just push it. You cannot just push it without motivation. Hindi tayo naniniwala na it's a process, blah blah blah. You can vote no if you feel like not signing, and you can vote yes if you feel like signing. So considering yung urgency of time, ito lang yung makakapirma. Paano sila nakapag-garner ng ganung karaming pirma? Yun ang sinasabi dito ni Attorney Vic Rodriguez. Ibig sabihin, etong mga pumirma na iba rito, talagang napilitan na lang or merong inalok sa kanila na napaka-importanting bagay, merong idinanggel sa harap nila na isang
na talaga namang of big value sa kanila para kahit hindi nila basahin yung petisyon, pumirma na lang sila. Which is, according to Vic Rodriguez, against the law. If you're gonna use mathematics, you can only get 46 signatures. But you got more than that. How? Oh, yun na nga. Diyan na nga yun. Sabi nga, dito na mangyayari yung pushing the envelope. Dito na mangyayari yung pushing the right buttons. Pressing the right buttons. Dito na mangyayari yun. Siyempre, dyan na ngayon lalabas yung what's in it for me. Oh, I cannot read it eh. Can I sign it tomorrow? I'll read it muna. Wag na, bilisan na natin. Magsasara na eh. Ha? Minamadali mo ako. Hindi ko nababasahin to. Okay na yan. Hindi pwede yung baka sumabit ako dyan. Eto, sa'yo. Ay talaga. O sige, pirma na ako. Yun. And kapag ka napatunayan talaga na nagkaroon ng mga alukan, nagkaroon ng mga malulupit na alukan dyan, ibig sabihin talaga, unconstitutional itong ginawa nila or weaponization talaga itong ginawa nila na impeachment para lang mawala yung kanilang kalaban sa politika sa 2028. Sige, diretso. Ngayon, saan galing yung 215 na pumirma? Binasa ba nila? Naintindihan ba nila? Base ba ito sa kanilang personal knowledge or base ba ito sa authentic document? Pahabain po natin. Lagay na lang natin, marunong po silang lahat mag-speed read. Talagang mabibilis magbasa. At talagang matatalino na intindihan nila yung aligasyon na kanilang ibinibintang at ipinupukol sa ating pangalawang Pangulo. At dahil sa kagustuhan nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo, minadali nila. Lagay po natin na tigli 5 minuto kada magbabasa at pipirma. Kung 5 minuto ho kada kongresista, sa loob ng 1 oras, 12 kongresista lang ang maaaring makapirma. Kasi nga ho, 5 minuto eh. And times 12, di 60 minutes po yun, 1 hour. 7 oras po silang nagpulong, closed door, lagay mo na, walang lunch break, wala lahat. Walang toilet break, walang water break, walang break lahat. 7 hours. Lagay po ninyo yung 12 times 7. Kada oras may 12 pipirma. Sa 7 oras, ang makakapirma lang ho, na umunawa, umintindi at binasa ay lalabas sa 84 congressmen and women. 84. Sa buong araw na yon na sila'y nagpulong ng 7 oras. 84. Saan galing? Yung 215 signatures. Ibig sabihin, merong hindi nagbasa, meron na lamang pumirma. Ano naman ho ngayon kung tanong ninyo kung hindi niya binasa, gusto niyang pirmahan. Bawal po kasi yun. Yun po yung mahigpit na seguridad na binibigay ng ating saligang batas. Pagdating doon sa 1/3 na pipirmahan at Yan ang sinasabi ko. Hindi pwedeng pirma ka ng pirma. Inihalal ka ng taong bayan dyan para sa due diligence mo. Kailangan lahat nire-review mo, lahat na iintindihan mo so that, kasi nga ikaw ang boses ng mamamayang Pilipino eh, so that kapag tinanong ka tungkol sa bagay na ito, naiintindihan mo. Yun ang problema nating malaki. Napirma lang kayo ng pirma nang hindi nyo naiintindihan yung mga bagay-bagay katulad na nangyari mga bossing. Sasabihin ko sa inyo, merong isang ulat si Ted Filon. Ini-interview niya si Ngiwi. O sinasabi niya kay Ngiwi na noon bang ni-ratify yung budget? Noon bang ni-ratify? May kopya ba kayo noong budget bago kayo nagsipagpirmahan? Wala daw silang kopya ng budget. Wala kaming kopya kasi online na eh. O sige, online. Pero nabasa, meron na bang online copy nung ratified na or enrolled bill bago kayo nagsipag-agreehan, pirmahan? Anong sabi nila? Hindi, kaya nga hindi ako Kaya nga hindi ako pumirma. Sabi nung Sindeni, kaya nga daw siya kumbaga, tawag dito, inhibit ba tawag doon? Basta hindi siya pumirma dahil nga wala. So ibig sabihin, nangyayari sa Kongreso yan. Confirmation na galing kay Ngiwi na meron silang mga meetings na pinapipirma sila pero wala sa harapan nila yung mga papel na pinapipirmahan sa kanila. And yung iba, pumipirma na lang even without the copy, even without reviewing it, which is maling-mali po yan. Mali na gawain po yan na pumipirma nang hindi alam yung pinipirmahan. So ito yung sinasabi ni Attorney Vic dito. Itong karamihan sa mga pumirma dito signed dahil sa isang bagay. Kung totoo yung 151 million na ibinibigay kada pirma, malamang dahil doon. Hindi mo na talaga babasahin kasi pipirma ka na lang dahil doon sa bonus na makukuha mo at saka doon sa alok na mga AKAP, AIX at kung ano-ano pa yan. Kung totoo yan ha. Kasi sinasabi ni Attorney Vic ako personally, I will not sign it. Kung alam kong tama o alam kong mali, I will not sign it kung alam kong mali. I will sign it kung alam kong tama. Pero, paano mo malalaman kung tama o mali kung hindi mo nire-reviewin? Doon sa current na oras na meron sila, wala nang time para reviewin yun.
So, paano nakapirma itong mga tao na to nang hindi nire-review? Yun yung labag sa batas according to Vic Rodriguez. I-endorso ng mga mambabatas, kinakailangan po verified impeachment complaint. Ano po uli ang ibig sabihin ng verified? Ito po'y dapat binasa, naintindihan, naunawaan, at ito'y base sa kanilang personal knowledge or authentic document. Ngayon, kung sila po'y magpapalusot na naman at bubudulin na naman tayo, sabihin nila na 2 araw nilang ginagawa itong makabudol na impeachment complaint, multiply nyo lang po yung aking halimbawa. Kung 10 minutes each, sa 6 hours, per hour, 6 lang ho makakapirma. Sa 7 oras, 42. Kung 2 araw nilang ginawa iyan, ganun din 84. Ayun na, kasi ganito yon. O, so ako may papel. Baka hindi nyo kasi naiintindihan. Ako may papel. Inilalako ko yung papel. Inilalako ko yung papel. Pipirma ka mismo dun sa papel na nilalako ko. Siyempre, pag inilako mo sa akin yan, basahin ko muna. Di ba? Ano ba yan? Tingnan ko nga. Okay, sige, pirma. Okay, so that's one. And it will take you, at least an hour for you to read all of it, internalize it, and then make a decision whether you're gonna sign or not. Yun yung sinasabi ni Atty. Vic dito, hindi ito something na bumagsak sa lap nila, tapos binasa nila ng sabay-sabay, hindi. Isang complaint ito na pinapirmahan sa lahat. So kulang, kung 2 araw, kahit daw 2 araw, kulang na kulang yun, hindi makakakuha ng ganong karaming pirma yun. Unless nga merong basahin mo yan, pag binasa mo yan at nag-no ka diyan, wala kang lagay. Pero kapag pinirmahan mo na yan kagad, meron kang bonus. Unless ganun ang usapan, talagang hindi na magbabasa yung mga nyo, which is against the law. Lang ang makakapirmang umunawa doon sa kanilang verified impeachment complaint sa loob ng 2 araw. Hindi pa rin po mapapaliwanag bakit 215. Ngayon, kung sabihin po natin na speed read nga po sila, magagaling sila, matatalino at henyo sapagkat sila lang ang nakakasagot ng 3 plus blank is equal to 6.325 trillion. Ipagbigyan na rin po natin sila dito. Kung 12 kongresista po ang pipirma kada oras, sa 7 oras ay may 84. Kung 2 araw nilang trinabaho yan, 168 congressmen lamang po ang makakapirma. Sa 2 araw na yan, 168. Saan galing? Yung 215 congressmen. Paano nakapirma? Yung 215 congressmen doon sa impeachment complaint. Kung imposible na makapirma ang 215 sa 2 araw, higit pong imposible na makapirma yung 215 sa loob ng 1 araw, sa loob ng 7 oras na wala na pong break. Kaya sinasabi natin na talagang kulang, mali at hindi na naman naaayon sa ating saligang batas itong verified impeachment complaint. Malinaw po kasi, silipin po ninyo, kaya ho natin pinasisimple yung usapan sapagkat ang ating pong misyon ay maghatid sa inyo ng nararapat at tamang impormasyon at sinisikap ko pong pasimplihin itong mga mahalagang usaping bayan na dapat po'y kabahagi kayo. So ulitin ko, hindi po maaaring bigyang daan ng Senado itong baluktot at pambubudol na verified impeachment complaint. Unang-una, dahil hindi ito verified. Tingnan po ninyo yung last 2 pages ng complaint na yan. Pinirmahan lang nila at ang inattest lamang dyan ng Secretary General ng House of Representatives ay humarap sa kanya yung 215 congressmen and women at pumirma sa araw na yon. Pero hindi sinasabi doon na sila ay pumipirma at pinagbibintangan ang pangalawang Pangulo base sa kanilang personal knowledge or based on authentic document. Hindi po yan yung kontemplasyon ng sinasabi ng ating saligang batas, Article 11, Section 4, na dapat po ay verified impeachment complaint kung ang gagamitin po nilang pamamaraan ay yung may nag-endorso na 1/3 ng miyembro ng House of Representatives. So, kaya po ang titulo natin, mere scrap of paper. Basura po yung final nilang verified impeachment complaint. At isa na namang pambubudol dahil hindi po ito verified. Hindi po ito yung verification na hinihingi ng ating saligang batas. Kailangan kasi lahat ng gagawin po natin, lalo pa ng mga mambabatas, ay naaayon sa sinasabi ng ating saligang batas. Sapagkat Yun lang. Kita-kita naman natin yung thread. Lahat naman ng ginagawa nila, hindi naman ayon sa batas. Hindi ba lahat naman puro kabulastugan at lahat naman puro sila na nasusunod. Kaya nga sabi ko, parang tayong komunista eh. Meron tayong batas na nandiyan in place para i-utilize pero iba ginagawa nila. Hindi akma doon sa mga batas na dapat na sinusunod nila. Yun ang problema nating malaki, Atty. Vic. Pero napakaganda ditong sinasabi ni Atty. Vic dito kung inyong iintindihin lang ha. We are using mathematics and we are using Senator to be Vic Rodriguez's law
Oh, according to him, this is a scrap of paper. Walang kwenta ito kasi hindi sumunod sa batas, hindi sumunod sa proseso, basta na lang nangalap ng mga pirma tapos para masira si VP Sara at dinala sa Senate. And I know and I hope that Senate will look into this, will see this, and will somehow scrap this. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!